Tinig ng Katotohanan. Mateo 4:4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Muli, narito tayo sa pagsasama natin upang pag-aralan natin mabuti ang salita ng Panginoon dahil ito ang mahalaga sa lahat sa buhay natin, yung tayo ay maligtas. Kaya sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang pag-ibig, kaya siya nagkatawang tao, ay ginawa niya ang lahat kahit ang kamatayan ay dumating sa kanya, sa anak ng Diyos. Huwag natin itong sayangin at ating itong bigyan ng mahalagang pansin. Dahil ito tulad din sa pagkain na nangangailangan tayo ng pagkain. Sa Mateo 4:4 ay sinabi na hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao o sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, kaya ito yung napakahalaga. Kung paano nagpapatibay ang pagkain sa katawan ng tao para siya lumakas, lumaki, at maging matibay siya sa mga kahirapan, paggawa. Gayon din ang salita ng Diyos ay nagpapatibay sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Dahil talaga dito sa libutan ay may kapighatian. Sinabi na ng Diyos yan. No? Kaya si Kristo nagpakita rin ng pagtitiis na yun lang ang paraan para tayo malinis, mabago, at maibalik sa dating wangis nung paglalang ng katulad ni Adan. No? Ito ang paraan para maisauli. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay nakapaloob sa John 3:16. No. Yung ating napag-aralan noong nakaraan ay bali may 4 na paksa na nakapaloob sa teksto na yan. John 3:16. Ang una, pag-ibig ng Diyos, gayon na lang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, napag-aralan na natin yung nakaraan at pwede nating reviewin yung ibang punto lang noon kung paano siya umibig dahil ang pag-ibig ang naging dahilan ng pagbaba ng anak ng Diyos. Mahal niya tayo. No? Kaya ginawa niya yun. At initulad niya ang kanyang pag-ibig sa magkasintahan at sa mag-asawa. Ganon. Dahil yun sa mundo natin ito yung ang pag-ibig ay kalimitan nakikita lang sa pamilya o sa pag-asawa. Yung pinaka magandang buhay na dumating sa tao, yung siya ay makapag-asawa. Yung pag-ibig. Kaya kinuha ng Panginoon ang punto na yun sa Mateo 25. No, yan ay uno hanggang patuloy yun tungkol sa 10 dalaga na kasintahan. Yan ay katulad ng kaharian ng Diyos. No, kaya siya naparito para dalhin sa kaharian at pakasalan yung tatanggap sa kanya bilang siya ay kasintahang lalaki. No. At ang babae, iglesia, ay napag-aralan natin yun ay kasintahang babae. Yung 10 dalaga. Kaya lang, makikita natin, mayroong nabigo. Yan, malaman natin doon kung ating re-reviewin kung bakit nabigo. Mayroon silang mga ilawan. Tapos ay yung 5 ay mayroong dalang reserba na langis. No? Yung langis ay kumakatawan sa Espiritu Santo. No, Espiritu na nagpapatuloy sa pananampalataya at sa paglago
nagniningas ang ilawan, kayo ikang ilaw na sanlibutan. Patuloy nagningas yung Banal Espiritu. Ngayon, yung mangmang na 5, hindi nagdala ng reserba. Kaya nung natagal ang panahon, nagtagal ang kasintahang lalaki, ay namamatay ang kanilang ilaw. Ibig sabihin, nawawala yung kanilang sigla sa pananampalataya, yung bunga ng Espiritu ng makikita na siyang kahayagan ng pananampalataya, yung liwanag o yung kabutihan makikita sa tao, yun ang liwanag, yung salita ng Diyos na maisa kabuhayan. Ayan. Napag-aralan natin yun. Pwedeng reviewin yun, no? At ngayon naman, ang isang nakapaloob, ang una, binanggit natin, pag-ibig. Ang ikalawa, sabi, upang ang sino mang sumampalataya, doon sa John 3:16, ay huwag mapahamak. No, yan ang ating tatalakay ngayon, bali ikalawa, part 2. No, baka ito ay umabot pa sa part 4, katulad nitong huwag mapahamak at itong buhay na walang hanggan na tatalakayin na kapaloob sa John 3:16. So, yan. Kaya ito maganda, pag-aralan natin. Ngayon, dito tayo sa pananampalataya. Ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak. Kaya susunod naman natin kung bakit naman mapapahamak sa sunod natin pag-aaral. Pananampalataya ang hinihingi ng ating Panginoon. Kahit nandito siya sa lupa noon, ang pagpapaigin niya sa mga may sakit, tinatanong niya kung may pananampalataya, paniniwala. Yun ang kailangan sa tao, maniwala. No? Manampalataya ka. Yung lahat na sasabihin ng Diyos ni Kristo ay gawin sa palatayanan. So, kung tayo ng ilan dito mga patutuo, mga aral na nangyari sa mga taong nagsampalataya at yung hindi nagsampalataya. So, ang una natin babasahin ay dito sa Mateo 8. No. Ating titingnan kung anong mga prueba na kailangan nating masunod sa pananampalataya doon sa mga halimbawa ng kasaysayan. 8:6, patuloy. Sabi sa atin dito, at nagsabi, mayroong kawal na lumapit sa kanya na nagsabi, Centurion ang tawag. No. At nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroon ako. Sabi ni Kristo, o sige, pupunta ako roon. At siya ay aking pagagalingin. Sinabi ni Kristo. Tapos sabi sa 8, sumagot ang centurion, yung kawal. At sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan sa bahay. Datapot, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sabi ng Panginoon, hindi na kailangan ang pumunta ka doon sa bahay. Ako'y sa loob niya, naniniwala ko ng plataya na sabihin mo lang, gagaling yun. Aking alila na nahihirapan na may sakit. No? Natuloy tayo. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamalaan at may nasasakupang aking mga kawal, sabi sa 9. At sinabi ko rito, lumaon ka, inutusan niya, at siya yumayaon, at tanghali ka, at siya ay malapit sa aking, ganun siya namamahala. Bali, parang kapitan siya ng mga sundalo. Gawin mo ito, at kanyang ginagawa, ang inuutusan. Ibig sabihin, sa kanyang katayuan, busy siya. Marami siyang, mayroon siyang kawal na inutusan niya, ganyan. Order ng hari. Kaya, sabi niya, hindi na kailangan pumunta ka sa bahay at salitain mo lang, ay gagaling siya. Yan. Sabi sa 10, at nang marinig ito ni Jesus, nagtaka siya. At sinabi, nagsisisunod nandun sa kalapit niya.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Pero sabi lang ng senturyon, sabihin mo lang, Panginoon, dahil talagang gagaling yung aking pananila. Napakalaki ka ng pananampalataya, sabi ni Kristo. Sabi ron sa mga taong nandoon. Ayan. Kaya, ang pananampalataya, paniniwala, ay pagdinig sa salita ng Diyos at pagsunod. Siya naniniwala na babalitaan niya na nagpapagaling si Kristo at siya naniniwala na gagaling kahit salitain lang. Ayan. Sabi pa sa Jis, patuloy ito, sa Jis pa. At nang marinig ito, yung siya na ano na natin, no? Ganun, kaya laki ng pananampalataya ng senturyon o nukawal na yun. Kaya kung itutuloy natin ang basa, ay umalis na siya. Sabi niya, sige, gagaling na yun. Pinagaling siya. Umuwi ka na at magaling na. Sabi niyo, alila. Paghiwat niya o pag-alis niya doon sa kay Kristo, hindi pa malayo, mayroon lang mga sumalubong sa kanya. Nagsabi, Panginoon, yung kanyang kapitan ng kawal yun, sabi ng mga sundalo, magaling na ang iyong alila. No? Ngayon lang, magaling na. Ay naalala ni nung kawal, nung sinabi niya, hindi pa talaga, umuwi ka't magaling na. So gano'n, no? Magaling na sa pagkatampalataya na yan na ang salita ni Kristo ay makapagpapagaling. No? Makapagpapagaling ng sakit paniniwala. Ibig sabihin, hinihingi na pananampalataya. Isa pa, no? Mga patotoo na kailangan natin tandaan na gano'n na pananampalataya. Maniwala ka at sundin mo. Mateo 9, dito rin sa aklat na ito, ay nakasulat dito ang dito sa 20. At narito isang babaeng inaagasan na may 12 taon na. Yung nagdudugo, no? Bumukuan ang kanyang dugo, lumalabas. No? Kaya 12 taon na. No? Bali, ang kanyang regla ay hindi tumitigil. No? Natuloy lang siya. Naagasan. Ganun, parang naagasan siya. Hindi naman buntis dahil 12 taon na eh. Ganun. Sabi sa atin, ano ito isang babae inaagasan, may 12 taon na. At lumapit sa kanya sa likuran. At hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Bakit hinipo? Kung tutuloy-tuloy natin, masikip, maraming tao na dadais-is si Kristo. Kaya sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Ginawa niyo, nagsikap siya na maabot kahit sikip, kumukuha siya. So, sumisingit, abot, nang maabot niya yung damit ng Panginoon, hinipo niya. Ano sabi sa atin? Sabi, sa 21, sapagkat sinabi niya sa kanyang kaluban, sabi no, kaluban nung hinagasan, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Yun ang pananampalataya niya. No? Kaya naabot niya yung damit ni Jesus. Dapat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na yun. Pag-ipo niya, sabi, ginagaling ka na yung pananampalataya. Inaagasan, 12 taon na. May sakit siya. Kaya sabi sa atin, ay pagliw ni Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 22. No, hindi 22. At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Noon din, pag sabing gumaling ka, siguro wala nang nararamdaman siya.
Jesus na may nalabas na dugo, ganun. Dugo ang walay, yung naagasan. No, parang ganun. Yan. So, nakita natin, no, dalawa na kahit hindi ka pumunta sa bahay, sabi ng centurion, sabihin mo lang, ako ng napalataya na gagaling Galila. Umuwi ka na, magaling na yung Galila mo. Yun ang hinihingi. Kaya nagparito ang Panginoong Hesus para siya ay mangaral, magsabi, bilang nagkatawang tao na Diyos at ipakita yung kapangyarihan ng kanyang salita. Gawa yung salita ng Diyos, sa salita lang ay nalikha ang sanlibutan. Sa salita lang. Kaya napakapangyarihan ang salita ng Diyos bilang pagkain na nagpapagaling, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. So, meron pa. Dito rin, sa aklat na ito, Mateo 4, tapos ay versikulo 18 hanggang 19. Sabi sa atin, at sa paglakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid na si Simon, na tinatawag na Pedro. Habang tayo naglalakad siya sa tabi ng dagat, nakita niya si Pedro at saka si Andres, na naging apostol, na kanyang kapatid, na naguhulog ng isang lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. So, mapansin natin, ang mga apostol na nahikayat niya o nakabig niya na dala ay mga mahihirap at mangingisda ang iba. So, katulad nito ni Pedro and Andres. Sabi sa 19, at sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. At sabi sa atin, pagdakay, iniwan nila ang lambat at nagsisunod sa Kanya. Makita natin sa mga paglalarawan na nakikita natin sa pagkuha sa Bible, mga mayroong nag-ano ng paglalarawan, kasama nila yung tatay nila, ni Pedro at Andres. Tapos, nung sabi sumunod, sabi, kakainiwan nila sa 20 ang lambat at nagsisunod sa kanya. Wala nang katulong yung tatay nila. Nag-aayos na lambat. Nasa loob ko, kawawa naman yung tatay niya, nag-iisa na lang. Kasama-sama nila ng tatay niya sa pagtumpa. Minabuti pa nilang makisama kay Kristo. Kahit mawala na ng hanap buhay. Gano'n, no? Hindi ipinagpapalit ang mga bagay na narito sa sanlibutan, makasama lang si Kristo. Ganyan. No, at sila ay pinagpala ng Panginoon, naging sila mga apostol. Ayan, no? Panampalataya. Sabi, iwanan yung lambat. Malakayat, gagawin ko yung mga malakaya na tao. At nagsisunod sa Kanya, at pagdatay, iniwan nila ang lambat. So, ganun. No? Makikita natin yung paglalarawan na ginagamit ng Panginoon na ganun yung pananampalataya. Pagsunod sa bigkas sa salita ng Panginoon. No? Meron pa tayong mga aral na kaugnay ng pananampalataya kung paano. No? Dahil, mamaya, titingnan natin naman yung sabi ay mga tao nagsasabi, ngayon, Nika, ay manampalataya na lang tayo at tayo ligtas na. Maniwala lang. Makita natin doon sa mga reaksyon ng mga taong naniwala kay Kristo, ay sumunod sila doon sa sinabi. Hindi yung manampalataya ka lang. Yung maniwala ka lang, wala ka namang ginagawa, yun ay hindi pananampalataya. No. Hindi yun pananampalataya. Mamaya natin bibigkasin o babasahin yun. Atin mo ng isa pang mga patotoo. No? May mga patotoo ba dito? Sa Marcos 2:10. Sabi sa atin, hanggang 12. Marcos 2:10.
Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. 2:11 Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Doon po, matagal na rin panahon na binabanggit kung tutuloy-tuloy natin na doon po, nasa pintuan, nag-antay na abutan siya, bali nagpapalimos. No? Tapos sinabi niya na, datapat upang malaman ninyo na ang anak ng tao, si Kristo, ay may kapamahalaan sa lupang magpatawad ng kasalanan. Siya lang yung mga pumatawad sapagkat si Diyos. Yung magkaaralan natin yung mga nakaraan. Si Diyos na nagkatang tao, dalawa ang kanyang kalagayan. Ang problema nga ng mga taong mayroong hinahawakang iglesia, sa isa lang panig, totoo naman tao. Pero wala siyang formula ng tao na lalaki. Lalang siya ng Espiritu Santo. Tao siya sa dugo ni Maria. At sa pagka-Diyos naman, ang pinagmulan niya ay mula ng walang hanggan. At sabi sa paglalang, lalangin natin ang tao. May kasama ang Ama natin. Ayan. Kaya hindi nag-iisa ang Diyos. No? Kaya, ang lumpo ay walang katuwiran o walang sinabi na tahimik lang siya. Basta napakinggan niya, ang sabi ay, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay. Yung lumpo, maliit ang mga binti, no? Tapos ay, nagsikap siya tumindig sapagkat sinabi ni Kristo. Utay-utay siya tumindig. At siya nakatindig. Nakalakad. Tapos, hindi sinabi ng lumpo na, Panginoon, kung pagagalingin mo ako, ay lalakad ako. Yan ang pananampalataya. No? Kung lalaki sana ang aking binti, ay sasubukan ko lumakad. Walang ganong inisip yung lumpo. Basta sinabi ni Kristo, sinabi ng Panginoon. No? Nanampalataya siya na siya gagaling, utay siyang tumindig at nakalakad. Yung kanyang mga litid, mga laman ay gumalaw, paigi, upang gumaling. Ganyan ang mga pananampalataya ang pinapakita sa atin ng Diyos na tayo ay maniwala na lubos na siya ay mayroong kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ano man ang ating kasalanan? Maaaring nahihiya tayo na lumapit sa Diyos, ang dami-dami na ng kasalanan natin. Pero mayroong kasaysayan sa Biblia na yung katabi ni Kristo nang siya ipako sa krus, si Dimas, ay sabi niya, nung malapit nang mamatay si Kristo at sila'y mamamatay din, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, makakasama kita sa paraiso. May tatak na makakasama sa paraiso. Oh. Kaya ano man natin kasalanan ngayon, maaaring tayo ay nangihina loob. At sinabi ng Panginoon sa Isaias, 1:18, lumapit kayo sa akin, bagamat ang inyong kasalanan ay matingkad na mapula, ay mapapapuputiin ko gaya ng ngiti. Magsilapit kayo at kayo'y magkatuwiranan. No? Yan ang sinabi sa atin. Basahin natin yan. Yung iniaalok ng Panginoon. 1:18. Sabi sa atin, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula. Talagang, grabe na. Ay magiging mapuputi na parang nyebe.
Alam niyo kung ano niebe? Yung pinaskas na yelo, puting-puti, yung paghalo-halo, pinakaskas yun, tawag nga niebe. Umuulan ng ganun sa ibang bansa. Maputi. Ibig sabihin, patatawarin, lilinisin. Bagaman maging mapulang, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kaya huwag kayo mahiya. May panahon pa. Minsan lang damadaan itong panahon natin. At pag natapos na ang ating buhay o ang mundo natin sa pag ito'y nakalaan na sa apoy, ito'y lilinisin dahil nga ang kasalanan dito ay grabe na. No? Malaki na ang kasalanan. Kaya kailangan linisin. Grabe na ang kasalanan ng tao. Ayan. Lumapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. No. Yan ang nangyari. Meron pa sa Mateo 9:9. No. Sabi sa atin ng ganito, at pagdaraan noon ni Jesus, naglalakad siya, nangangaral siya. At nang may nadaanan siya at pagdaraan noon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo. Yan, ayun naging apostol na Mateo. Habang siya naglalakad, nakakita niya ng isang tao na aangalan kung tawagin Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis. Siya yung nata na maningil ng buwis para sa pagpasok doon sa siyudad. At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. At siya nagtindig at sumunod sa kanya. Maniningil ng buwis. May lamisa siya. Mayroon siyang mga gamit doon. Mayroon siyang mga papel, ballpen. May tira doon na yung mga nakulitan niya bago dumating si Kristo. Ayan. At pagdaan ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, nakaupo sa paningilan ng buwis, lamisa. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya nagtindig at sumunod sa kanya. Tumindig siya, wala siyang kahit anong dinala. Iniwan niya yung lamisa, iniwan niya yung pera, iniwan niya yung mga papel doon, ballpen, lahat. Bilang kapalit, makasunod lang kay Kristo. Tanga mga pananampalataya na ating makikita. Tayo kung minsan ay hindi na natin alaala ang Diyos. Hindi pasasalamat ay hindi natin mabigkas. At kung minsan, hindi tayo nag-aaral ng Biblia na siya pagkain. Umaasa lang tayo doon sa nagtuturo. Nagtuturo, mga pangulo, mga pastor. Parang ipinakikisuyo na, ay makinig na lang tayo. Samantalang ang utos ng Panginoon ay saliksikin ninyo ang kasulatan. At ito ang magpapatuto sa akin na kayo ay may buhay na wala hanggan. Ang utos ng Panginoon, ninyo, no? Hindi inuutos na saliksikin ng pastor ng mga pangulo ang kasulatan. Diyan din nabigo ang mga tao noong panahon ni Kristo. Bakit? Noong panahon ni Kristo, paniwala ng mga tao sa sa kapangyarihan ng ating Panginoon na magpagaling at saka itong nauna na nating bagitin yung mga nagsipagaling na nanampalataya. No. Pagkatapos nakita niya ang mga bagay na yon, yung mga tao tumitingin sa Pangulo. Sa mga nangulo, ang sabi nila, bakit naman ang matataas na tao ng ating bansa o ng ating bayan hindi naniniwala kay Kristo? At saka yung matataas ang aral, tagapag-turo yan ang kautusan. Ayan. Pero hindi tinanggap si Kristo. Ay hindi rin tayo tatanggap. Inaasa sa mga nangangaral o sa nangungulo ang pag-aaral. Makikinig na lang. Yan ang problema. Nakikinig lang, gusto makinig lang. Hindi na binabasa kung tama na ba yung kanilang
sinasabi ng mga nagtuturo. Diyan na laglag o nahulog ang mga Israel. Kaya hindi natanggap ng mga tao si Kristo, sa halip pinako pa sa krus. Pinako nila yung may gawa ng buhay. Nakalulungkot, no? Kaya pagparito niya, tayo ay ililigtas. Sabi siya ay tagapagligtas. Saan tayo ililigtas? Sa kasalanan. Sa mangyayari sa atin na para huwag tayo mapahamak. Yun ang susunod natin pag-aaral. Para huwag tayong mapahamak. Dahil napapahamak ang tao dahil sa kasalanan. Pagsuway. Samantalang itong nananampalataya ay sumusunod, pinagpapala, pinagagaling. No? Binibigyan ng grasya ng Panginoon. Ganyan. Hindi tayo pagkukulangin. Huwag tayo mag-alaala sa ating mga pangangailangan. Nabi nga ng Panginoon, yung mga ibon, no? Hindi sila naghahanap buhay, hindi nag-aasik. Pinakakain ng iyong ama. Kayo pa kaya na mahalaga kaysa mga ibon. Ganyan kung minsan yung ating nararamdaman. Kaya tayo ay alinlangan, kulang sa pananampalataya. No? Handa siyang magbigay ng pagkain. Sumusunod sa Kristo ay, sabi na ni Haring David doon sa mga awit, ay walang nagpapalimos sa mga taong nasunod sa akin. No? Walang nagpapalimos. Kaya, pinagpapala, kahit man kaunti, hindi nagkukulang, hindi nanghihingi, hindi nagpapalimos. Sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat siya may kapangyarihan. Noong magpakain siya sa Israel ng nagalakbay, 600,000 araw-araw namumulot sila ng mana na nanggagaling sa langit. Yan. No, ganyan. Tayo'y manampalataya. No? Sa bagay ang pangako ng Diyos sa lupang ito ay hindi kaligayahan, hindi kaaluanan. Ang pangako niya dito may pagtitiis talaga, kaya siya nga ay nagtiis. Para yan lang ang lunas para tayo malinis, para tayong damit na nilalabhan. Oh, para tayong damit na nilabhan, gaya rin ng ginto, may mababasa. Para lumabas ang tunay na ginto, pinadadaan sa apoy, tinutunaw, bago makita ang tunay na ginto. Kaya tayo, makakadanas ng hirap, sa halip na, sa ating pagtanggap ng kahirapan, ay tayo lumapit ng manalangin, hindi nagrereklamo. No? Yun ang paraan ng Diyos para tayo ay mabago. Si Batio. Ayan. Tumindig pagsabi, sumunod ka sa akin, pagsabi ni Kristo, at iniwan yung lahat ng kanyang mga gamit. Kahanga-hanga pananampalataya. Kaya dito naman sa Hebreo, marami ang binabanggit ditong pananampalataya. No. Sa maabot lang ng ating oras, di sa kanila natin dadagdagan, ay malaman natin mamaya. No? Pero babanggitin natin yung mga pananampalatayang ginamit ng mga Israel noong una. Kaya nga, itong mga taong nanampalataya ay sila lang yung tinatawag na labing binhi. Yung mga una, yung mga matandang Israel, yung kaunahan, ay reklamador. Reklamo sa pagkain. Reklamo sa bakit kung dahil pa tayo dumaan sa ilang. Ayan. Kaya ang reklamo, yan din ang habit ni Satanas. Doon sa langit, maganda na ang kanyang tayo. Siya ay bali isa sa mga kasunod ni Kristo sa kapangyarihan ay naghangad. Hindi kumbinto at walang pananampalataya sa Diyos na naglikha sa Kanya. Si Satanas, nilikha. Hindi naman yung Satanas nung likhain, siya na tinatawag Lucifer. Yan, tala sa umaga. Kusang sumipulo sa puso niya ang inggit at ang diskontento. Yan ang dahil kung minsan ay ano tayo, nalilito, nasisiraan. Kaya nasisiraan ang loob. Kaya ang iniisip natin pagka nasira na ang loob, nag-aaway mag-asawa, walang bigas, ang pinupuntahan ay nag-iinom lalo ng problema.
No, pagkaroon ng kaaway, sugat na kadahilanan, sabi sa Bible, yan ang dahilan niyang alak. Ayan, lalong nadagdagan. Kaya may mga aral dyan na ating madadaanan tungkol sa pagbabagong buhay natin na hinihingi na ating Panginoon. So yan o, Timoteo, sumunod sa kanya. Dito naman tayo sa Hebreo. Dito ito masusumpungan sa Hebreo 11. No, tapos sa versikulo 1, patuloy. Sabi sa atin, ngayon, ang pananampalataya ay siya kapanatagan sa mga buhay, sa mga bagay na hinintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay sinabi lang hindi mo nakikita. Katulad niyang langit. Katulad niyang syudad. Katulad ng binabanggit na bagong langit, bagong lupa. Kailangan sampalatayan na natin yan. Kung ikukumpare mo sa mundo, dito sa atin, ang daming problema dito. Sakit, away, patayan, siraan, lahat na ito na. Kaya, nabanggit natin nung nakaraan yung gusto na Diyos na huwag kayong makisali sa gawain na sanlibutan. Yan. Ang purpose para tayong mabanal ay huwag tayong malibang dito sa sanlibutan na para bagang dito na tayo sayang-saya. Samantalang ang hirap naman ng buhay dito. Kahit mayaman ka, mamamatay din. No? Magkakasakit din. Nasaan na yung mga mayayaman ng una na naka-record? Solomon. Napakayaman nun. Nahana si Solomon. Ngayon, may mayayaman din. Paglipas lang yan ng ilang panahon, wala na rin yung mga mayayaman na yan. Ayan, kaya ibig sabihin, sa sanlibutan ito, ay wala tayong mapapala na tatagal. Tayo mismo ay mawawala. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Panginoon doon sa ika-4 na tatalakayan natin sa susunod, ay sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sampalatayanan natin yan. Sapagkat may mga tao na sa langit. Nandun na yung katawan ni Kristo, dinala. Nang siya ay mabuhay na maguli. Ando na si Enoch, ando na si Elias, ando na si Moises. No? Marami ng tao sa langit na katunayan ay pwedeng tumahan ng tao ron. Gawa nung yung sa langit ay hindi puro espiritual. No? Hindi espiritual. Bakit? Sila Adan at Eva, hindi sila espiritual. No? Ganun na yung halintulad, yung Eden ng langit. No? Walang kamatayan, walang gutom, walang luha, walang sakit. Yan ang halimbawa. Yun isa sa uli pag tayo ay nakasunod sa Panginoon. Yan. Hinasabi pa nito na ang pananampalataya ay maging panatag ka. Kung pinto ka na paniwalaan mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi din sa 1:1. Ngayon ang pananampalataya ay siya kapanatagan sa mga bagay na hinintay. Katulad nung maraming tao doon na mapabanggit din natin yan, na nadaanan na nagsipaghintay sila sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi nakikita. Ang nakikita ay hindi pananampalataya. May Tomas na apostol sa Biblia. Nang mabuhay ang Panginoong Isus, napakita siya sa Maria, sa mga babae, sa mga apostol, kay Pedro, sa Pedro. Si Colon, hindi natin alam kung saan nagpunta. Hindi niya alam, baka umuwi sa kanyang bahay. Ngayon, na dumating, binalita na si Kristo ay nabuhay mag-ulit. Yan, nakita talaga nila ng mga kasama katulad niyang apostol. Ngayon, sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nahihipo ang butas ng kanyang kamay at sa tagiliran. Maniniwala. Walang pananampalataya. Ayan. Yun ang isang halimbawa natin sa mga taong hindi naniniwala na nampalataya. Samantalang ang sanlibutan natin ay ginawa sa mga bagay na hindi nakikita. O, nandiyan sa sanlibutan.
paging tayo. Binigyan tayong buhay. May katawan. Sa palataya na natin na may Diyos na sa atin nagmamahal, nag-aalaga. Ang kondisyon, nung nauna natin binasa, ay maniwala at sumunod sa sinabi ng Diyos. Diyan ang tunay na pananampalataya. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala pag hindi ko nahipo. Ayan. Ngayon, biglang sumulpot si Kristo. Biglang nagpakita sa loob ng bahay. Tomas, hipuin mo ang aking kamay at ilaiti mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. Ayan. Pag sipo niya, hinipong kamay, may butas, hinipong tagiliran, may butas, gawa ng sibat, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan. Diyos siya. Sabi naman ng iba na hindi naniwala hindi naniwala kay Kristo na Diyos, sabi ng iba, nagitla lang si Tomas. Nangatwiran pa ang mga tao. Ayaw maniwala. Kaya kawawa ang mga taong hindi naniwala na Diyos si Kristo. Dahil walang pananampalataya. Ang hindi nananampalataya ay kailanman na hindi tatanggapin ng Panginoon. Kailangan maniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Anong sagot ni Kristo? Ikaw ay nananampalataya dahil nakita mo ako. Mapapalad ang mga taong hindi nakakita na sumampalataya. Yun. Hindi natin nakita si Kristo ng panahon yun. Pero mapapalad tayo na ito lang ating mga nababasa sa salita ng Panginoon, hindi natin nakita, naunawaan natin, at tinanggap natin, mapapalad tayo. Kaysa kay Tomas. Oh, di ba? Ganun ang ipinahatid sa ating katotohanan ng ating Panginoon. Ayan. Diyan sa makikita natin, pananampalataya daw ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Yung mga kasaysayan pa noong una, katulad na Abraham, ay pinatunayan niya ng mga matatanda nun yung kasaysayan nila. Mababanggit din natin yun. Tapos sabi sa 3, sa pananampalataya ay natalastas natin ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa Genesis 1:1 sabi, nilalang ng Diyos ang langit at lupa sa simula. Tapos magkaroon ng sari-sari, isang 6 na araw lahat yun. Magkaroon ng kalawakan, magkaroon ng tubig. Ayan. Salita lang. Kaya ang salitang ito ng Panginoon na nagkakaroon ng kaginhawahan sa mga tao, napapaigi sa mga sakit, mapapaigi ang buhay, ay kailangan sampalatayanan. No? Kailangan natin maniwala. No? Sa pananampalataya, ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mayroon bang tao na nakalikha ng kahit guyam? Yung nilikha niya, mayroon bang tao nakalikha ng lupa? Nakalikha ng tanim? Wala. Walang taong kayang magpatubo pag hindi kukuha siya ng binhi. Si Kristo, ang Panginoon ay walang binhi, kundi sinabi lang niya sa pasimula. Nagkaroon ng katuparan. Ang sanlibutan ay natatag, ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa bagay na nakikita. Wala siyang gamit sa kalpitero. No? Katulad ng tao, nagagawa ng bahay, mayroon siyang gamit. Ang Diyos, wala. Salita lang, lumitaw, lahat. Ganyan ang kakapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ay pwedeng sa salita din niya sinabing, kayo ay may buhay na walang hanggan. Basta kayo ay susunod lang sa aking mga utos. Huwag na natin pagpalit itong mundong ito pag ating tatanawin ang dulo nito. Apoy ang mangyayari dito. Susunugin dahil walang paraan sa pagpuksa ng kasalanan, kundi sunugin
ang balat ng lupa. Yan, may mababasa dyan. At ang purpose ng apoy ay kasalanan ang lilinisin. Sabi sa nakita si Kuanay, ni Kristo ni Juan Bautista, magbabautismo, narito ang kordero ng Diyos ay mag-aalis ng kasalanan. Ang pag-alis ng kasalanan ay apoy, paglilinis ng salibutan. Ngayon, kung yung kasalanan nga nasa ating pagkatao, nasa puso natin, hindi tayo nasunod sa Diyos, kasama tayong masusunog. Dahil yung kasalanan, yun ang purpose ng apoy. Yun ang magnet. Hahanapin ng apoy. Nasaan ang kasalanan? Nasa iyong puso. Pag walang kasalanan, hindi pupuntahan ng apoy. Pag wala kang minamahal na kasalanan. Dito sa mundong ito, kung minsan ay ito ang humahadlang sa atin. Akala natin ay dito na masaya. No. Samantalang ito ay mawawala. Kaya kailangan natin ang pananampalataya. Maniwala tayo na may buhay tayong walang hanggan. At kasama ng ating panalangin, sana tayo huwag mabigo. Dahil pag nabigo tayo, wala na tayong ibang pag-asa pa. Yan. Patuloy tayo. Ang sanlibutan daw ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng mga bagay na hindi nakikita. Nalaman na lang natin yan sa Henesis 1:1 na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At lahat ng bagay na narito. Ayan. Sa 4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na papatotoo ang Diyos tungkol sa kanya, sa kanyang kaloob. At sa pamagitan nito'y patay na siya, nagsasalita pa. Patay na si Cain. Pero na ito sa Biblia, nagsasalita pa sa atin o karanasan niya, leksyon, yung kanyang pagsunod. Yung aral niya dito ating ginagamit na nadadaanan natin. Ayan. Sa panampalataya, si Abel ay naghandog ng lalong mabuting hain. Noong una, ang paghandog yung hayop, di ba? Tapos si Cain, si Abel magkapatid. Basa natin yan sa Henesis. Si Cain, sabi, naghandog ng tama talaga. Ang ginawa naman ni Cain, siya ay magbubungkal na lupa, magtatanim. Si Juan naman, At si Abel naman, ang hanap buhay niya ay mag-alaga ng mga hayop, tupa, kambing, ganyan. Inaakay niya dyan sa bukid para pakainin. Ganyan. Ngayon, ang utos ng Panginoon ay yung tihado may dugo. May dugo talaga, hayop. No? Konsiderasyon sa mga kasalanan. Maaalis ang kasalanan mo pansamantala. Yung ginagawa nung una sa paghahandog. No? Pero hindi tunay pang naalis dahil yun ay kumakatawan kay Kristo, yung paghandog na siya yung huling handog na hindi na susukliin. Sabi sa Hebreo, no? Minsan lang siya naghandog. Yun ang tunay na handog na dugo ng anak ng Diyos ang inihugas sa kasalanan. Dahil yung kautusan nga na sinuway ni Ibad Adan ay hindi maaaring excuse o baliwalain. Kaya ang ating kasalanan, kahit maliit, sinasabi natin konti lang ito, maliit lang ito, ay kasalanan yan. Yung magnakaw ng piso, kasalanan yan. Nagnakaw ng 1,000,000, kasalanan yan. Kaya yung kinain ni Eva na pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, ang dami namang bunga ng punong kahoy na kanilang inaalagaan, kinuha pa nila yung ayaw ng Diyos dahil dito sa lupa ay bagaman ito'y nilikha ng Diyos ay mayroong inaangkin siyang kanya. Kaya huwag mo pakalman yung punong kahoy na pinagbabawal ko sa iyo sapagkat yan ay para sa Diyos lang yan. Sa atin naman, yung ikapitong araw, Sabat, ay huwag mong babawasan ang oras niyan sapagkat sa mga Sabbath keeper,
Sa hindi Sabbath keeper, kailangan kayo ay mangilin talaga ng Sabado, hindi Linggo. Yan. Yun ang gusto ng Panginoon na sundin siya. Ngayon, ang palibhasa si Cain ay magbubungkal ng lupa. Ang kanyang inihandog ay prutas. Mabasa niyo sa Genesis yan. Patuloy. Yung pagkabuhay ng magkapatid. At yung prutas na yun ay hindi tinanggap ng Diyos. Yung pagsamba nila, pagsamba yan, bali pagpupuri sa Panginoon, pagsamba, ay hindi tinanggap ng Diyos yung handog ng Panginoon bilang pagsamba nila. Tinanggap ay yung kay Abel na handog na tupa. Ayan. Nung hindi tanggapin ang handog ni Cain, nagalit siya. Nagalit siya, hindi tinanggap. Paano hindi tatanggapin na hindi naman yun ang utos ng Diyos? Katulad kayo, nagmamarunong ang tao, nagmamarunong si Abel. Handog rin naman ito. Ito naman ay pagsamba rin, alay sa Panginoon. Hindi yung biro-biro din. Alay ni Cain. Na handog rin talaga yun. Nagpili siya ng mga mabubuting bunga. Ayan. Pero hindi tinanggap yung kanyang alay bilang pagsamba sa Diyos. Gayon din sa leksyon natin ngayon. Hindi inuutos ng Panginoon na prutas ang handog sa Kanya. Ngayon, hindi rin inuutos ng Panginoon na ang pagsamba ay linggo. Wala kang mababasa sa Biblia na ang panginin ay linggo. Kaya ano man ang gawin ng tao, kahit siya lumuhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, ay hindi papansinin niya ng Panginoon. Kaya nga sabi rin sa Mateo, na nabanggit na rin natin noon, na sabi ay, Panginoon, nagpalayas din kami ng demonyo. Nagawa na kami ng mga kababalaghan. Mateo 7, 21 hanggang 23. At sabi sa 23, magsilayo kayo, mga manggagawa ng katampalasanan. Mabuti ang ginawa, pero katampalasanan. Mabuti rin yung kainhandog na alay sa Diyos, pagsamba, ay hindi tinanggap. Ang mga naglilinggo, alay din nila yan, linggo, para sa pagsamba, ay pareho rin naman, para na kay Cain, na handog din naman ito, para sa atin naman, linggo na may pagsamba rin, pareho na ng mga araw na yan. Hindi na tama. Sumuay. Sumuay. Kaya itong ating aral na ito, may magandang mga leksyon sa buhay natin. Kung atin itong papabayaan na hindi natin i-apply sa ating buhay, tayo rin ay mapapahamak. Dahil, ang sabi sa isang teksto na lang ang ating babasahin. Ito yung mga basa sa 1 Corinto 10:11. Sabi sa atin, yung mga binabasa natin, itong mga araw na ito, libo na taong nakaraan, pero itinasulat na Panginoon para yung mga nabibigo ay mamatayan natin yung dahilan para tayo mapahamak. Ganito sabi, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat. Itong mga sulat pinagkala ng Bible. Nandiyan ang mga history ng mga sinauna ng libong taon nung nakakaraan. Yan ang gusto ng Diyos na malaman din natin sa ating huling generation. Ayan. Ang bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Biro mo yun? Pagpapala pala ito ating pinag-aaralan, yung mga nasulat na yan na tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay pagpapala doon sa mga nagtagumpay at saka doon sa nabigo. Ulitin natin ang banggit. Ang mga bagay na ito ay, 1 Corinto 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Makita na natin yung salamin na gano'n pala. Bakit sila nabigo?
Oh, bakit kaya si Cain ay hindi tinanggap ang handog? Dahil hindi naman yun ang utos. Ayan, mga leksyon yan, isa lang yan, o ilan lang yan. Pinakalimbawa, at pawang nangasulat. Yan, nasulat ito ang ating pinag-aaralan. Banal na kasulatan. Para ano? Nakasulat sa pagpaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Anong araw na ngayon? Anong panahon ngayon? Katapusan ng panahon. Bakit? Yung pagdami ng reliyon, yan ang binanggit ni Kristo na katapusan ng panahon. Ang dami-dami na reliyon, puro linggo, karamihan. May sabat keeper naman, di rin naman nasunod na tama. At katugtong yan, sa Mateo 24, ay ang gira. Digmaan. Magtingin kayo sa YouTube at kita naman ninyo yan sa buong mundo. Ang nangyayari na ngayon dyan sa Russia at sa kalabang mga bansa. Ang dami nang namamatay. At mag-aayo-ayo na yan ang Russia at kung yan ang katapusang kasaysayan ng mundo. Huwag na tayong mamili dito. No? Wala na tayong oras. Sa susunod natin dudugsungan at hindi meron pa tayong mga teksto halimbawa na ating pag-aaralan. So sana abangan natin yung mga i-post o i-upload dyan sa mensahe natin ito na makita rin ninyo, mabasa at subaybayan din ninyo sa Biblia. Yung iba naming pag-aaral ay may teksto na naka-plus sa screen. Yung namang iba wala hindi na rin yan. Kaya basahin na lang ninyo sa Biblia yung walang screen na nakalagay na teksto. So, maraming salamat sa lahat. At sa muli nating pagsasama, pagkikita, magkasama tayong masaya sa pag-aaral na ito sapagkat ang nakataya dito ay buhay at kamatayan. God bless. At sa muli nating pagsasama ulit. Maraming salamat.